Ang pinakamatitinding araw ng taginit kay bagal ng paglipas nila. Pagkatapos, may tatlong uri ng kasinungalingan ayon sa dakilang Mark Twain. Kasinungalingan, matitinding kasinungalingan, at estadistika. Ang lumang kasabihang iyon ay akmang-akma sa lagi kong sinasabi. May mga kasinungalingan, matitinding kasinungalingan, at pagkatapos ay ang mainstream media at ang naratibo nito. Lalo pang lumalala kapag dinagdagan ng estadistika. Pero wala namang mas masahol pa kaysa kapag dinagdagan mo pa ng mapangkunwaring, progresibo, mga mapagkunwaring feministang tanga sa pinaghalong ito. At pagkatapos, wow! Makakakuha pa ng nakakabaliw na ilusyon at yakap ng ganap na kasamaan. Lahat ng ito ay nagpapaintindi sa iyo kung ano ang kinakaharap ng Israel sa propaganda laban dito. Pero pag-uusapan natin yan mamaya. Una, Iran, Lebanon, at Hamas ay nananatili pa ring mga salik habang ang dagdag na elemento ngayon na Turkey ay patuloy na lumalaki ang papel. Sa huling episode, pinag-usapan ko ang tungkol sa mga malalalim na puwersang pampulitika na tahimik na gumagalaw sa likod ng digmaan laban sa Iran. Tinutugunan ng Israel ang mga agarang pangangailangan habang kinikilala at sinusubukang pamahalaan ang mga malalaking pagbabago na nagaganap dito sa gitnang silangan. Siyempre, mabilis na kinondena ng mga kritiko ang Israel dahil sa aksyon nitong ginawa noong nakaraang linggo upang pigilan ang mga paglabag ng Syria sa tigil putukan, pati na rin ang pagtatangka ng Turkey na palitan ang Iran bilang pangunahing kapangyarihan sa rehiyon. Hindi sila sanay at hindi nila pinahahalagahan ang ginagawa ng Israel na maagap na pinipigilan ang anumang banta na nakatuon laban sa atin. Kung sakaling may alinlangan ka pa tungkol sa mga intensyon ng Turkey, isang miyembro ng NATO, tandaan mo ito. Nakitaan ng mga batang taga-suporta ni Erdogan na sumisigaw ilang buwan na ang nakalipas ng dalhin mo kami sa Jerusalem. Sa isang talumpate na ibinigay niya, ang sagot niya ay, ang mga gustong manalo ay dapat maging matiyaga. At napakahalaga ng tiyaga para sa kanya dahil ang ambisyosong estratehiya ng Turkey sa rehiyon ay napaharap sa malaking balakid na ngayong linggo. Mga pirata sa Somalia na sakay ng mga motorboat na ngayong linggo ay dinukot ang isang barko na patungo sana sa base militar ng Turkey sa Mogadishu. 10 milyong dolyar na halaga ng mga makabagong armas at kagamitan sa komunikasyong satellite ang napunta direkta sa kamay ng mga pirata. At para sa Turkey, na malaki ang ipinuhunan para maging pangunahing tagapagtanggol ng seguridad ng Somalia, ito ay hindi lang pagkawala ng mga kagamitan at malalaking instrumento, kundi isa ring malaking kahihiyan. Kahit na nagpadala ng mga drone at naglunsad ng airstrikes ang Turkey bilang tugon, nagsisilbing matinding paalala ang insidenteng ito. Sa baybayin ng Afrika, may sariling batas ang lokal na kaguluhan. Hindi mo talaga alam kung ano ang mangyayari. Sa Lebanon, kasalukuyang gumagamit ang Israel ng hakbang-hakbang na taktikang diskarte, nagsasagawa ng mga tumpak na operasyon laban sa Hezbollah sa kabundukan ng Ali Tihar, kung saan alam nating may malaking puwersang sinanay ng Iran na nakatago sa isang kompleks sa ilalim ng lupa. At ang Iran, habang itinatanggi na may mga puwersa doon, patuloy nilang pinagbabantaan ang Israel para itigil ang pambobomba sa lugar. Siguro dahil sobrang mahalaga sa kanila ang kalikasan. At sa Gaza, pinalakas ng Israel ang kanilang mga pagpaslang na nakatuon sa mga komandante ng teroristang Hamas at ang sistematikong pagtanggal sa lahat ng aming natukoy na lumahok sa pag-atake noong ika-7 ng Oktubre. At nakatanggap din tayo ng maliit na paalala kung sino nga ba talaga ang ating kinakaharap na yung weekend. 2 buwan lang ang nakalipas, ang mga residente ng Neur Oz, na isang komunidad malapit sa hangganan ng Gaza, isa sa mga komunidad na nakaranas ng malagim na karahasan noong ika-7 ng Oktubre. Nagsagawa sila ng isang emosyonal na seremonya kung saan nagpalipad sila ng mga kalapati ng kapayapaan patungo sa mga residenteng hindi sangkot sa Gaza. At paano tumugon ang mga hindi sangkot na yon? Sa nakalipas na 2 araw, nagpalipad sila ng 8 pansubok na saranggola pabalik sa direksyon ng Israel bilang paghahanda sa susunod nilang teroristang pag-atake. Ang mga saranggola, paalala ko lang, ay ginamit sa mga buwan bago ang ika-7 ng Oktubre para sunugin ang mga bukirin at taniman at subukan ang ating seguridad. Ang Israel ay pinamamahalaan ang mas malawak na mga estratehiya sa rehiyon na nangangailangan ng maingat na presisyon, pagbabalansi ng kasalukuyang mga taktika militar at paghahanda para sa mga estratehikong banta sa hinaharap. Sa mga paksyong kumikilos bilang mga proxy para sa mga interes ng Iran sa isang panig at ng impluwensyang Neo-Ottoman ng Turkey sa kabila. Samantala, tumitindi ang tensyon sa pagitan ng US at Iran habang patuloy na tumitindi bago ang anunsyo ng Amerika ng panibagong serye ng mga ekonomikong parusa laban sa Tehran. Patuloy na nagpapalitan ng matitinding mensahe ang dalawang bansa habang papalapit na sa 6 na buwan ang digmaan at tila malayo pa rin ang posibilidad ng isang diplomatikong kasunduan. Sa Amerika, may mga paghahanda na para sa malaking pagtaas ng ekonomikong presyon laban sa Iran habang nagbabantang gumanti ang Tehran sa anumang karagdagang hakbang ng Amerika at nagbabantang atakihin pa ang mga kaalyado ng Amerika sa Europa. Inanunsyo rin ni Trump na ang Strait ng Tehran ay teritoryo na ngayon ng Amerika na hindi naman sinagot ng mga Iranian. Ang mga internasyonal na parusa at blockade ay mabilis na naubos ang reserbang pera ng Tehran.
Ang mga matataas na opisyal ng Iran ay hayagang nananawagan ngayon na makipagnegosasyon upang tapusin ang alitan mula sa posisyon ng lakas dahil sa takot na bumagsak ang ekonomiya sa loob ng bansa. Ang magkakaugnay na aksyon sa pagitan ng Estados Unidos at Israel ay sistematikong nagpapahina sa axis of resistance ng Iran, inaalisan ng mga estratehikong yaman at dinudurog ang moral sa buong mga proxy network nito. At mahalagang mapansin na sa kabila ng lahat ng hakbang na ginawa ng Israel, nagbabanta ang Iran, ngunit hindi ito kumikilos o gumagawa ng anumang hakbang laban sa Israel. Habang naghahanap ako ng mga pansusuri at pananaw mula sa mga mapagkukunang Israeli na maibabahagi ko sa inyo, nakita ko ang post na ito mula kay Tamir Morag, isang military correspondent ng Channel 14, na nag-aalok ng kamanghamanghang pananaw kung paano isinasagawa ng Estados Unidos ang sarili nitong operasyon at kung paano ito nagtatrabaho upang buwagin ang Iran. Ipinapaliwanag niya na bagamat malayo pa sa katapusan ang mas malawak na tunggalian laban sa Iran, pagdating sa labanan para sa kipot ng Hormuz, epektibong nagwagi na ang Estados Unidos. Sa loob ng maraming buwan, ang kwento ay hawak ng Tehran ang mahigpit na kontrol sa mahalagang lagusang ito, na nagbabantang magpataas ng presyo ng langis sa buong mundo. Pero sa ilalim ng ibabaw, ang CENTCOM ng US ay nagsagawa ng sistematikong kampanya ng pagpapahina, tinutugis ang mga mobile radar, inaalis ang mga minang pandagat at sinasamahan ang mga komersyal na tanker gamit ang mga makabagong barkong pandigma. Ang mga resulta ay nagsasalita na para sa kanilang sarili. Ang daloy ng langis sa kipot ay halos tuluyang nakabawi, naging matatag muli ang pandaigdigang pamilihan ng enerhiya at ang kakayahan ng Iran na ipatupad ang kanilang pandagat na blockade ay labis na humina. Maaring nananatiling seryosong banta sa rehiyon ang rehimen sa Tehran, ngunit ang kanilang pantatangkang gawing bihag ang pandaigdigang supply ng enerhiya sa Hormuz ay opisyal ng nabigo. Ang nakakabilib para sa akin sa mga pananaw ni Tamir Morag ay ang pagsisikap na ginawa ng CENTERSCOM, ang sistematikong paggamit ng lantad at lihim na teknolohiya at kakayahan. Lahat ng ito ay nangangailangan ng oras, at paulit-ulit ko nang sinabi yon mula nang mabawasan ang operasyong militar. Hindi ko ito tinawag at hindi ko tinatawag na tigil putukan. Kailangan nating maging matiisin. Hindi tayo sanay maging matiisin dito sa kanluran at dahil na rin sa media na kinokonsumo natin. Pero mula sa mga taon ng paglilingkod sa gobyerno, alam kong hindi lahat ay naipaaalam sa publiko. Lahat ng natutunan natin nitong mga nakaraang taon tungkol sa pakikipagsabwatan ng media sa mga terorista, natutunan ko na yan mahigit 20 taon na ang nakalipas. Hindi ko maaaring ibunyag ang pinagmulan ng aking kaalaman o kung paano ko nakuha ang mga impormasyong nagbunyag ng mga bagay o minsan ay nagkumpirma ng mga hinala. Matindi akong binatikos ng media noong mga panahong yon. Ngunit sinuportahan ako ng korte nang ipresenta ang mga kumpidensyal na impormasyon at sinuportahan din ako ng Komite ng Ugnayang Panlabas at Depensa nang ipatawag ako sa isang lihim na investigasyon. Doon, ipinresenta ko ang mga datos na hawak ko sa loob ng mahigit 2 oras. Hindi lahat ay maaaring ilantad sa publiko upang hindi natin mawala ang mga kalamangan at kaalaman na meron tayo laban sa ating mga kaaway. Kaya naman, sa kasong ito na may kinalaman sa Iran, kailangan nating maging napakapasyente. Dahil hindi lahat ay alam ng publiko, lalo na ng media. Pero yung mga kailangang makaalam, ang gobyerno, ang mga leader, alam nila ng eksakto kung ano ang hawak nila at kung ano ang dapat nilang gawin. Ang magulat sa isang partikular na paraan dahil walang access sa mahahalagang detalye at impormasyon ay isang bagay at pwedeng patawarin iyon. Pero ang sinadyang pagbaluktot ng impormasyon ng media ay ibang usapan na iyon. Ang ilan sa inyo na nanonood o nakikinig ay maaring nakakita ng mga kamakailang, malawakang kumalat na ulat ng mainstream media na nagsasabing ang Israel ay nakararanas ng isang makasaysayang paglikas, isang migrasyon na may makasaysayang lawak, pag-abandona na dulot ng hidwaang pampulitika at digmaan. Ang layunin sa kasong ito ay lumihan ng impresyon kung paano negatibong naaapektuhan ng digmaan ang lipunang Israeli at na ang mga Israeli ay iniiwan ang kanilang bansa sa ngayon. Pero nang si Udi Perlsman, isang komentaristang Israeli na aking ininterview sa aking programa sa Gal Israel Radio noong nakaraang linggo, nang talagang sinuri niya ang pinagbabatayang ulat ng estadistika, natuklasan niya kung paano labis na binabaluktot ng media ang mga numerong ito para umayon sa kanilang naratibo sa halip na ipakita ang tunay na kalagayan. Tulad ng itinuro ni Perlsman, ang pangunahing pagkukulang sa mga headline ng media ay hindi nila binibigyang pansin ang mga Israeli na Hudyo na ipinanganak sa Israel. At sila ang bumubuo ng humigit kumulang 60% ng populasyon ng Israel at kumakatawan sa tunay na pangmatagalang mga trend ng imigrasyon. Sa halip, ang mga sensasyonal na bilang ay labis na umaasa sa mga hindi katutubo, mga imigranteng ipinanganak sa ibang bansa na umalis ng Israel agad matapos dumating, lalo na ang pagdami ng mga hindi Hudyo na dumating matapos ang digmaan ng Russia at Ukraine noong 2022. Upang ipakita ang lawak ng pangbaluktot na ito, binanggit ni Perlman na habang ang netong bilang ng mga katutubong ipinanganak na Hudyo na imigrante ay tumaas ng 51,000 mula 2019 hanggang 2024. Ang mga imigranteng hindi Hudyo na ipinanganak sa ibang bansa ay tumaas ng 75,000 sa parehong panahon, sa kabila ng pagiging maliit na bahagi lamang ng kabuuang populasyon ng Israel.
Pinagsama lang nila lahat ng mga numerong ito nang hindi ginagawa ang paghihiwalay o hindi nire-report ang paghihiwalay na yon na makikita mo mismo sa dokumento. Kapag inihiwalay at tinutukan mo ang mga numero ng mga ipinanganak na Hudyo sa Israel, makikita mo na iba talaga ang totoong trend. Mula 2015 hanggang 2018. Mahigit 29,000 na mga ipinanganak na Hudyo sa Israel ang nadagdag sa kabuuang bilang ng mga Israeli na naninirahan sa ibang bansa. Pero mula 2019 hanggang 2022, bumaba ang bilang na yan sa halos 16,000. Halos kalahati ng rate kumpara sa nakaraang 4 na taon. Pinabulaanan din ni Perlman ang kwento ng COVID-19 ang nagtulak sa mga Israeli na umalis. Sa totoo lang, noong taong 2020 na may pandemya, 17,000 na mga ipinanganak sa Israel ang bumalik kumpara sa 22,000 na umalis. Ibig sabihin, mas maraming Israeli talaga ang bumalik sa kanilang bansa kaysa sa mga umalis. Bukod pa rito, ipinapakita ng datos na ang pagtaas ng imigrasyon noong panahon ng digmaan ay unti-unti nang bumababa. Sa unang 7 buwan ng 2025, ang netong pagtaas ng mga ipinanganak na Hudyo na imigrante ay bumaba ng 37%. Kung may kukumpara sa parehong panahon noong 2024, bumaba ito mula mahigit 10,000 hanggang kaunti na lang sa mahigit 6,000. Kapag inalis mo ang mga numero na nakakaagaw ng pansin at tinanggal ang pansamantalang dumating at mga dayuhang nagbalik, ipinapakita ni Prosman na ang kwento ng isang napakalaking, walang kapantay na malawakang pag-alis ay tuluyang nabubuwag. At kung siya, isang karaniwang mamamayan, ay nagawa iyon, bakit hindi hinihingi ng mga media outlet ang parehong pagsisikap mula sa kanilang mga sariling correspondent? Siguro dahil hindi ito tungkol sa katotohanan, kundi tungkol sa kung ano ang sumusuporta sa kwento na kanilang isinusulong. Pareho lang tayo ng hinala. Sa huli, kung ano man ang nagsimula sa mga Hudyo, hindi doon nagtatapos. Mukhang nagsawa na sa pagtatanggol sa Gaza. Ang mga mapagkunwaring woke, progresibo at pink na feministang tanga ay nakahanap ng bagong paksa para iparada ang pag-aakalang sila ang mas matuwid ngayong linggo. Lindsay Clancy, mas maganda pa nga ang tugma kaysa sa Gaza. Oo, wala nang mas nagpapakita ng moral na pagiging mataas kaysa sa pagpapakitang suporta para sa isang baliw, mamamatay batang, demonyo at umaming mamamatay taong bruha. Nakakasuklam na maling paglalarawan ng realidad. Katulad ng mga boses na minamaliit ang pagpatay sa mga inosenteng babaeng Israeli at mga bata. Nagrarally sila sa buong Estados Unidos para bigyang katwiran ang isang ina na pumatay sa sarili niyang mga anak. Hindi sila nagtataguyod ng katarungan. Ginagawa nilang normal ang karahasan at binibigyang katwiran ang kalupitan. Isa lang itong panibagong pagkakataon para ipakita ang delusional nilang pakiramdam ng pagiging nakahihigit at ibuhos ang kanilang mapagkunwaring galit sa isang panibagong issue. Bongga ba ito ng mga taon ng pang-aapi? Baka ito ang paraan niya ng pagpapakita ng paglaban? Inapi ba siya na nasawa niya? Ang pananakop, siguradong ito ang dahilan, ang pananakop. Parehong-pareho itong ideological na panlilinlang na ginagamit para sa mga taga-Gaza. Ang mga taon ng galit at karahasan ay binibigyang katwiran bilang hindi maiiwasang resulta ng sistematikong pang-aapi o hindi makayanang mga pagsubok. Sa kanilang isipan, ang pagpatay ay nagiging isang anyo ng paglaban at ang gumawa nito ay agad na itinuturing na sugdulang kaawa-awang biktima. Ito ang nangyayari, bunga ng mga taon ng usaping pampulitika na ginagawang normal ang galit, mga sistemang pang-edukasyon na dinadakila ang mga mamamatay tao, at mga walang kwentang paliwanag na nagbibigay katwiran sa hindi normal na pag-uugali. Kung ang postpartum o postnatal depression ay dahilan para bigyang katwiran ang pagpatay ng sanggol, dapat bigyang katwiran din ang karahasan ng mga lalaki dahil sa mataas na antas ng testosterone. Tama ba ako? Malaking pagkakaiba ang pag-unawa kung ano ang nantutulak sa isang tao na gumawa ng karumal-dumal na krimen at ang aktibong pagbibigay katwiran dito. Kapag ginagawang normal at binibigyang katwiran mo ang barbarikong pag-uugali, maging ito man ay terorismo sa ibang bansa o kalupitan sa sariling bayan, hindi yon tunay na malasakit. Yon ay purong kasamaan. At inilalantad nito ang lubos na pagbagsak ng batayang moralidad ng tao para lamang magsilbi sa isang pakitang taong naratibo. Marami ang nasasabi tungkol sa banta sa mga hangganan at lipunang kanluranin na dulot ng radikal na ideolohiya ng Marxismo at Islam. Pero ang nasasaksihan natin ngayon ay mas mapanganib pa. Isa itong pananakop ng isipan. Isa itong makabagong invasion of the body snatchers kung saan ang batayang katuwiran at malinaw na moralidad ay lubusang nawala. At huwag kayong magkamali, ang Israel ay naging lugar lamang ng pagsasanay para sa pag-atakeng ito. Kayo na ang susunod. Ako si Daniel Seaman. Salamat sa pagsama sa akin dito sa Straight Up mula sa JNS TV Studio sa Jerusalem, Israel.